Anong latest mga kababayan? Ito, Vice President Inday Sara Duterte nagbigay mensahe sa hindi pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw, kabayan. Sa isang sulat na ipinadala ni VP Inday Sara kay Congressman Joel Chua, iginiit nito na kahit dumalo ito sa nakaraang hearing noong September 18, 2024 ng nasabing komite, ay hindi lang man siya tinanong. Di ba, kabayan? Kaya ano pa? Ano pa ang silbi ng pagpunta ni VP Inday ngayon? Di ba? Samantala naman, kabayan, pakinggan natin ang bagong banat ni Boss Banat Bay sa sinasabing 1 million na pabuya ukol kay Mary Grace Piatos ata yun, kabayan. At kung bakit ginawa nila ito kay VP Sara, mga kabayan, ito, pakinggan natin. Ito ha, panoorin natin. Totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos? Yan ang gustong malaman ng mga kongresista kaugnay sa misteryosong pangalan na yan na konektado umano sa ginastang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nako. Nasa frontline. Mantakin mo ha. Wala nang pinag-uusapang deliberation ng budget. Tapos na. At the same time, kung meron mang pag-usapan, hindi naman kasali yan. Wala namang confidential funds. Ibig sabihin, ito po ay noong mga unang taon pa po ni VP Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Tanong, is this in aid of legislation? Hindi din. Wala pong in aid of legislation dyan. Wala pong in aid of legislation dyan. Talagang wala lang, trip lang namin. Bakit ba? Walang pakialaman, ganun. Kasi nga, meron kaming mission, destroy the Queen. Tuloy natin. Balitang yan si Marian Enriquez. Walang balak tantanan ng mga kongresista ang paghahanap sa isa sa mga umunoy nakatanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte na si Mary Grace Piatos. Bukod sa 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanya, makikipag-ugnayan na rin daw ang House Committee on Good Government sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay para i-verify kung meron talagang nakarehistro sa kanila na Mary Grace Piatos ang pangalan. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Daan-daang resibo na ginamit pang liquidate ng OVP sa confidential funds noong 2022 at 2023. Alam mo, bagay talaga ang tawag ni Yorme dito. Na Chihuahua. Hindi, si Yorme po tumawag nun, di po ako ha. Kasi para ho siyang attack dog na lumalabas ngayon ni Tambi, di ba? Hindi, sa tingin ninyo? Ito lang naman sa tingin ko lang naman po pero parang ang talaga napag-utusan. Pero alam mo, pagkakarap naman si VP Sara Duterte, para naman po itong alam mo yun, parang tumitiklop naman. Tama, mali. Pero pag ganyan, ang dami sinasabi. Kasi nga po, mga kababayan, alam mo na, in aid of, ano po ba yan? In aid of? By-election. Alam na natin yun. Re-election. Walang iba. Di ba? Re-election lang naman po yung mga ganyan na birada nito ni Chuwa Ang kinikwestiyon ng Kamara, hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, isang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga... Kung sakaling iisa. Kasi una-una, ang bintang nung iba, hindi daw totoong tao to. Imbento nga daw yung pangalang Mary Grace Piatos. Kasi pangalan ng isang coffee shop at saka isang pagkain, di ba? Pero at the same time, ipinapasuri nila yung pirma. Yan, hindi mo maintindihan. Ano ba talaga? Kahit alam na nila, kabayan, na
yung pumirma na Piatos na yan ay unknown person yan, di ba? Sabi nga ni Madam mga kabayan, di ba? Yung sa vlog natin, o latest vlog natin, di ba? Sinabi ni Madam Maharlika na confidential fund nga di ba? So dapat yung pumirma, confidential din, di ba? Naku po. Oh. Expert witness. Ayon sa mga Magtatawag pa ng kongresista, expert? mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na Dumalo naman dati Ano ba sinabi niya? Deliberation yun. Sabi niya, I leave the budget to the House. Diba? Yun na naman sinabi niya Kasi nga, ang budget Ah. ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Oh. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico Oh. at ni Congressman Martin Romualdez. so yun, di ba, umaten naman siya dati, pero dahil nga sa hawak lang ng dalawang tao, pinabayaan na niya. Sabi niya, sige na, kayo nang bahala magdesisyon. Ano pa itong lintik na hearing na to? Tuloy natin. Wala tuloy. Ayan. kinikwestiyon ng Kamara. Hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kokonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke kung paano pinirmahan ito ay isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, isang tinta. Ako, meron lang akong tanong Meron lamang po akong tanong sa inyong mga taga Maynila. Di ba representante nyo ho ito? Tama, mali. Representante nyo ho ito si Chua Bakit ba ang kanyang pinagkakaabalahan ay ang Vice President? Don't tell me wala po tayong problema dyan sa Maynila. Napakaraming po nating problema dyan. Yan na nga ho ang sabi nga nila, pinakadelikadong lugar. Di ba? Yan ho ang city na pinakadelikado daw ngayon, Maynila. Ano ba? Bakit? Trabaho ba ng isang congressman, Banat Bay, ang gawing safety ang isang lugar? Hindi ho. Pero at least, kaya nga ho kayo may representante. That is their description. You are representing the district na alam naman natin ngayon medyo bumagsak ko ang Maynila. Tama. Di sana ang mga ginagawa mong kinabibisihan mo ay yung gumawa ka ng batas para sa makakatulong sa Maynila, gumawa ka ng mga proyekto na matutulungan ng iyong distrito, gumawa ka ng bagay na makakatulong doon sa nire-representa mo. Ano ginagawa mo? Boss Banat, yung aid of violation di ba? Eto. Hindi ano ginagawa mo, Chua? Ang ginagawa mo, walang iba ko hindi banatan lang ng banatan ang Vice Presidente na national yan, national concern yan. Ibig sabihin, malayo yan sa'yo, hindi ka pa senador, nakikialam ka na dyan Di ba? Distrito mo, asikasuhin mo yung Maynila na nabubulok, yun ang asikasuhin mo. Anak ka ng wewe naman, Yung Maynila, ang dami-daming problema nung iniwan sa inyo ni Yorme, pinabayaan ninyo. Nawala na yung mga proyektong dapat sana tuloy-tuloy. Pinabayaan mo, pati hindi lang ikaw, buong team ninyo nila Lacuna. Magkakasama kayo dyan na napabayaan niyang Maynila. Tapos ikaw, bisibisihan ka ngayon na inuusig ang Vice Presidente. Bakit? Bakit? Yung totoo. Ako alam ko totoo. Pero di ko sasabihin. Meron akong alam. Ano mo kay Yorme? Pero bakit mo inuusig? Kasi nga, malapit na ang eleksyon. Pag kailangan ng, alam naman natin, pag eleksyon, ano kailangan? Kailangan ng mangampanya. At kailangan sa pangangampanya ay alam na natin to. Kailangan mo ba ng suporta mula sa iyong amo? Bakit ba? Bakit mo ba kailangan ng suporta mo mula sa iyong amo? Kasi nga, ano sabi ni BP Sara Duterte?
Ang budget Ah. ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Sino? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico Ah. at ni Congressman Martin Romualdez. Yan! Ako nagtatanong lang ako Congressman Chua. Yan ba ang dahilan kung bakit ikaw ay sumisipsip ng todo-todo kay Romualdez? Yan ba ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paninira at pambanat mo sa Vice Presidente? Yan ba ang dahilan kung bakit napapabayaan mo na ang distrito mo at ang Maynila? Yan po ba ang dahilan? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo mga kababayan. Gusto nyo ba na ganito na lang ang magiging congressman ninyo dyan sa Maynila? Wala nang inatupag kung hindi mamulitika. Wala nang inatupag kung hindi pagsilbihan ng kanyang boss. Hindi maganda yan, sir. Hindi maganda yan. O, tuloy natin, tuloy natin. Consider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na kamakailan ng bise na wala na siyang balak humarap muli sa Kamara. Pero umaasa pa rin daw ang mga mambabatas na magbabago ang isip niya. Kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Alam mo, hindi naman kasi yun ang purpose ninyo. Mabigyan ng linaw. Obvious naman ang purpose ninyo, madam. Ito, sagutin mo lang ako. Bakit confidential funds lang ni VP Sara Duterte ang ginaganyan nyo? Bakit hindi ninyo alam o alamin ang confidential funds ng iba pang mga departamento kung tama ba ang paggamit? Bakit confidential funds lang ng OBP ang inaalam ninyo kung paano nagamit? Bakit sinisingle out nyo ang opisina ni Vice President Sara Duterte? It is because alam naman natin na meron tayong mission destroy the Queen. Yun po ang totoo. And you want and expect na humarap pa sa inyo si VP Sara Duterte. In the first place, napaka-obvious naman. Tanga na lang ang magsasabi na ang ginagawa ninyo ay objective or in aid of legislation. Tanga lang ang magsasabi na may ganun na nangyayari. Madam, in aid of legislation pero pili lang ang iniimbestigahan ninyo. Opisina lang ni Vice President. Ano to? Ginagawa ninyong tanga ang taong bayan. Hindi ho lahat ng taong bayan tanso. Yung mga tanso, mga loyalista, tanga na talaga yan. Wala ang biro. Sila ho'y nagpakatanga na forever. Pero wag nyo pong itulad ang lahat ng tao sa mga tanso. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Nakakuha na ng impormasyon ng House Committee on Good Government na nakauwi na ng Pilipinas mula Amerika ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, wala pa raw kumpirmasyon kung dadalo ito bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, ayan. Ang hirap sa inyo pagkakaharap nyo naman. Tiklop naman kayo, di ba? Hindi, totoo. Marap naman dyan dati. Nung kaharap nyo, tumiklop naman kayo. Parang kayo din yung yung tuwadkom na ang tatapang pag magsalita nung dumating si Duterte. Parang nagmukhang mga tuta kayo doon. Hindi, di ba? Yung una, ganun sila, para mga Rottweiler. Nung wala si Duterte, nung dumating si Duterte, di ba? Nako. Ito pa. Papakita ko pa sa inyo ito, ha. Kasi nga, dahil nga sa ang nangyari, dahil sa kagaguhan ng Kamara na tinapyasan ang budget ni VP Sara Duterte, ayan,
marami ho ang nawalan ng trabaho. Ngayon, sinisisi pa nila si BP Sara Duterte. Iginiit ng ilang kongresista na walang ibang dapat sisihin kundi si Vice President Sara Duterte kung bakit malalagay sa alanganin ng trabaho ng nasa 200 empleyado ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng posibleng 1 bilyong pisong tapyas sa budget ng OVP na inaprubahan na ng Kamara. Sabi ni VP Sara, baka mawalan ng trabaho ang nasa 200 empleyado sa kanilang satellite 200, offices mga kabayan. kung matutuloy ito. Giit ng mga kongresista, responsibilidad ng bise na depensahan ang budget na hinihingi ng isang opisina. Depensa ng budget? Paano dedepensa ng budget? Ginipit nyo na nga. Inipit nyo na nga yung budget at talagang tinanggalan nyo na ng confidential funds. Lahat ginawa nyo na para mapila yung ang opisina ni BP Sara Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon, dapat depensahan niya. Nakalimutan nyo ho ba na ano? Eto lang ho yun eh. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Diba? Ano? Sasabihin nyo ngayon, kasalanan ni BP Sara Duterte. Kayo ang nagdi-decide, tas kasalanan ni BP Sara Duterte. Huwag na tayo maglokohan. Nung unang panahon, basta Office of the Vice President, even if opposition, binibigyan ng kortesiya yan. Yan nga yung dinidiin ni Marcoleta eh. Lahat to, even noon. Even the time wherein pinakamadaldal, pinakasira ang ulo. Ay, nasira ulo. No? Sorry. Na pinaka buang. sorry. Pinaka-critic na Office of the Vice President noong panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Meron bang inutos ang Speaker of the House noon? Meron bang inutos ang Senate President noon? Wala. Meron Wala, bang inutos si Pangulong Duterte noon? Wala. Gipitin niyo yan ha. Bagsak niyo yung budget niyan, ibaba niyo yung budget niyan kasi tinatarantado ako lagi, kinikriticize ako lagi. Si BP Sara Duterte, hindi nga siya nagsasalita laban kay Marcos. Tama. Pero ano ginawa ninyo? Ibinagsak niyo yung budget. Yung tinatawag na tradisyon na binibigyan ng kertesiya ang Office of the Vice President at pinapasa kaagad ang budget. Ano ginawa nyo ngayon? Hindi lang sa binubusisi ninyo ng todo-todo, pinag-iinitan nyo pa at talaga nga namang hindi pa kayo makapag-move on sa tapos ng budget. Tapos na po yan yung confidential funds na yan. Matagal na po yan Noong nakaraan taon na pa yan Hindi na yan ang pinag-uusapan ngayon dahil ngayon wala namang budget na confidential funds Oy, bakit yan pa rin ang bukang bibig ninyo? Alam mo kung bakit? Alam natin. Alam nyo kung bakit mga kababayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yun lang ang masasabi natin dito. Talaga nga naman simple lang naman siguro to. Hindi na natin kailangan ispellingin. Si BP Sara Duterte ang matinding makakalaban ni Romualdez. Yun Na kabayan. alam naman natin, Mukhang yan talaga ang totoo kabayan. Sa nangyari ngayon kay BP Inday, yun ang dahilan dahil isang malaking threat mga kabayan si BP Inday pagdating ng 2028 presidential election. Kaya yung si Martin, yung si Speaker Mr. Ayuda mga babayan, ay siyempre gagamitin ko talaga yung mga tauhan kong nasa kamara kabayan. Di ba? Kahit kakampi pa yan noon ni Tatay Digong, mapapasakin yan. Ito lang yung katapat Di ba kabayan? nagrabe ho ang ambisyon, napaka-ambisyoso na maging presidente ng Pilipinas. Tama. Wala ho talagang amor
nagsubok magpakamasa, ano nangyari? Hindi, di ba? Totoo, aminin na po natin eh. Ang dami na ho niyang, ewan ko, kinuhang mga vlogger dyan. May gago pa. Oh, totoo, di ba? Tapos umangat ba yung kanyang ratings? Hindi, nasayang lang yung pagkuha. Yung bagong survey ngayon, Boss Banat, si Mr. Speaker ay nasa panghuli. Kulelat po. At samantalang si BP Inday naman kabayan ay number 1 ulit. Naku po. Latest survey yan kabayan ha. Niya sa mga vlogger na gago. Kasi kukuha lang naman din siya ng vlogger, yung gago pa. Tama, mali. Oh, hindi lang ko kasi gago po yun eh. Mahina pa utak nun. Walang alam sa politika, nakikisawsaw. Tatanga-tanga sa politika, nakikisawsaw yung vlogger na yun. 'Di ba? Ay, totoo naman, aminin na natin. Walang alam, tanga. Mantakin mo aminin niyang bayaran siya. Napakatanga, di ba? Akala niya kasi, makakapunto sa kanya yun dahil, ako pinaka matindi ang bayad na, na vlogger. Ang tanga-tanga. Napaka-importante, pag ikaw ay isang political vlogger, napaka-importante ng credibility. So that people would listen to you. So that people will believe you. Tanga ka ba? Aaminin mo na bayad ka? Apakabobo mo naman. Doon ka na lang, awayin mo na lang sila rin doon. Doon, pwede ka. Magsama-sama kayo doon. Hindi ka bagay sa politika, Brad. Hindi ka bagay. Ang dapat sa'yo, doon ka lang sa mga katsipan. Dahil bagay sa'yo, dahil ang cheap po ng utak mo. Utak biya. Anyway, eto na nga. So, ito po yung sinasabi niya na dapat daw ipinagtanggol ang budget. Hindi ho. Alam ho natin lahat yan. Tradisyon na ho yan. Ibinibigay ho ang courtesya sa Office of the Vice President. Bakit hindi ninyo binigay yun? At hanggang ngayon, hindi pa kayo makapag-move on. Kasi nga po, yung amo ninyo, walang kaamor-amor sa masa, talagang ang bagsak na bagsak ang ratings, sinusubukan ninyong iangat ang ratings para sa 2028 na paglaban niya kay BP Sara Duterte. Walang amor. Ito lang walang biro. Sa sobrang tinding walang amor, sumubok magpakamasa, ano nangyari? Nagmukhang tanga lang eh. Nagmukhang sinto-sinto. Ganun. Hindi, di ba? Aminin po natin. Dahil sa walang kaamor-amor, nag-try magpakamasa, ginamit yung hindi ma-pronounce na maayos. Ano ba? Hindi, yun totoo. Aminin ho natin. Nagpakamasa eh. Kunwari, pinagtawanan lang eh. Simpleng, ganun eh. Anak ng wewe naman, Brad. Anong klase yan? Kaya, alam mo, no wonder. Ang init ng ulo nun. Tama. Nagre-reflect yun sa mga bata niya. Mga bata niya sila Paduano. Mainit talaga ang ulo Bata niyang si Abante. Bata niyang mga Makatae Black. Na ang init-init ng ulo. Paragi na lang mainit. Kasi nga, ang baba ng ratings. Mantakin mo araw-araw ng sinisira. At wait lang mga kabayan yung mga Makabayan Black mga kabayan is, di ba noon, grabe yung atake na lang kay Pangulong Marcos Jr., di ba? Di ba? Araw-araw, gabi-gabi, umaga kabayan. Di ba? Walang naman kundi, di ba? Si Marcos Senior mga kabayan ay hindi raw bayani, di ba? Naalala nyo pa yun kabayan? Tapos ngayon, anong nangyari? Di ba kabayan? So, eto. Grabe talaga mga kabayan, no?
kontroladong-kontrolado ni Mr. Di ba? Saan si VP Sara Duterte? Grabe. May mission na mission destroy the queen na. And Yun. yet, hindi naman umaangat yung ratings niya. Tila nagsasalib puwersa na sila mga kabayan, di ba? Oh, di ba? Halos lahat ng kumalaban noon kay Marcos sumanib at eto na ngayon mga kabayan, yung mga Duterte. Di ba? So meaning, di na talaga nila gusto na makatungtong pa na kahit sino sa mga Duterte. Di ba? Sa gobyerno mga kabayan. Yun yung kanilang misyon kabayan ata, di ba? Nakakalungkot mga kabayan. Pero yung mga taga-suporta ng pamilyang Duterte mga kabayan ay yung iba ay tila tahimik lang yan. Pero pagdating sa 2028, yung si Mr. Speaker, talagang mga ngamote yan kabayan. Eh kung ako talaga, iinit ang ulo ko dun eh. Samantang si Balat ko iinit ulo, diba? Antakin mo, limpak-limpak na salapi ng nauubos. Yung wala pa din, no? Diba? Sa ayuda. Kung saan-saan, sabi nga ni Pulong Duterte, pati daw sa pag-attend ng hearing, may nangyayaring bigayan, di umano. Mantakin mo, nauubos na pera mo. Budget mo, nauubos na. Tapos, ganun lang ang ganun ang resulta, hindi umaangat ang ratings, di ba? Mabusbahan natin. Talagang nakakainit ng ulo yun. Hindi, totoo po. Naghahabol eh. Naghahabol na talaga kasi mantakin mo. Lapit na. Hanggang ngayon. Ito isipin nyo na ito mga kababayan. Sobra nilang idinidiin si VP Sara Duterte. Sobrang nilang idinidiin si Pangulong Duterte para masira talaga ang mga Duterte. Pinag-iinitan, sinisiraan si Senator Bongo, sinisiraan si Senator Bato. Bato, yun. Pero ano nangyari? Lumalabas yung katotohanan. Bumebuelta ho sa kanila ang lahat ng kanilang paninira. Oh, out of the blue, tinan mo ha, may umamin na tinuturuan silang magsalita laban sa mga Duterte. Pinipilit basahin ng script. Di ba ang laking kahihiyan po nun? Hindi, isipin nyo na mabuti yun. Ang laking kahihiyan po nun. Ha? Nasabihin nung isang kernel, sandali, tinuturuan nyo lang akong magsalita laban sa ano eh. Eto, pinapabasa nyo lang sa akin to eh. Para lang masira ang mga Duterte. Hindi ko ba malaking kahihiyan yun? Doon pa lang, malalaman mo na totoo talaga yung mission destroy the queen. Di ba? Ay, nako.